Of course, maraming salamat, Pastor Josel, Pastor Maylene, Pastors Paul and Heidi, Pastor Gam, Pastor Maylene, I saw her. Yeah. Yan. Gusto ko bang mag-roll call. And of course, nagpapa-shoutout din po yung mga taga New Life Calbayog na nandito ngayon. Wow, it's been a while. Nakakapanibago na tumayo dito sa harapan. And I'm happy, I'm overwhelmed to see many, I don't want to say old faces. Walang old faces. Familiar. Very familiar. And of course, very new faces around. Talagang the church has been growing and growing and growing. And to see the church grow from a distance, kasi minsan na lang nakakapunta ng dito po sa Maine. We're so blessed and so glad to know that our main church is growing in a lot of areas. And so we from the network churches also run with it and make sure that whatever you are receiving from here, we also receive from our network churches, respective network churches. And this is home, this is family. We're one vision, one heart, one purpose, and just glad to be home. I'm glad to be home. I'm glad. This morning, Pastor Ram preached about the difference between a home and a house. And indeed, we are home. And we're so blessed. You guys are so blessed to have a home this beautiful. And of course, anointed. And with the leaders that you have here, so blessed. You're so blessed. And kung may choice lang talaga tayo, no? Lord, ang sarap dito magstay. Hindi sa network church. Hindi na pa ako nagko-complain. I'm happy to be where I'm at. It's the will of God. You know, when you are in the will of God, when you're in the very perfect will of God, you are safe. You're living your life as significant. You know, well, the goal in life is to not really become materially successful, but it's to be significant. To make sure that our lives are spent well for the purpose of God and for the glory of God. Amen. So manalangin po tayo ngayong hapon. Heavenly Father, we want to thank you for this day, this afternoon. Thank you for your word that we're about to hear and meditate on. I pray that you anoint me, O God, and that your message will be heard this afternoon. Not my opinion, not my thoughts, but your thoughts, your word, your truth be revealed this afternoon upon the lives of your people. I pray for the anointing to share your word and as well as the anointing to receive your word. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po sa suporta, Pastor Josel, Pastor Edwin, to have you in front. Talagang what a relief. And by the way, my original dialect po is Samareño o Waray-Waray. So bear with me, please, if ma-mix ko siya. So, okay. By the way, maayong hapon sa mga Bisaya. Meron po bang mga Bisaya dito? Ayun, ang dami. Wow. Maayong hapon. Maupay nga kulop. Parahan mga waray-waray, mga Samarnon. May da po ba mga Samarnon nga adi na? Wow. 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 Okay, well, home na home talaga ako. May Bisaya, may Samareño. Of course, everybody here today. Magandang hapon po sa inyong lahat. So this is Tagalog service. And pagbigyan niyo po akong
Taglish. At minsan po, pagpasensyahan nyo na kung magsamarenyo po ako. Kasi minsan, akala ko nagtatagalog na ako. Pero waray-waray o Samarenyo na pala yung sinasabi ko. So, amen. Well, today, my message, if you need a title to my message, I call it, Panginoon, capital letter, semicolon, Panginoon, small letter. Alamin po natin kung ano ang significance at meaning nito sa ating mga buhay. Ito po ay patungkol sa pagkakaayos at pagkasunod-sunod ng otoridad at responsibilidad sa buhay ng isang Kristiyano. Now, how many of you know that God is the God of order? Ang Panginoon po natin, ang Diyos po natin ay Diyos ng pagkakasunod-sunod. He is the God of order. Kaya sa ating pag-aaral sa physics, yun, napag-alaman natin ang patungkol sa the law of gravity. That whatever goes up, goes down. And you cannot defy the law of gravity. It's the law. It's there. And it's what sets the whole universe, perhaps, in order. So kapag walang gravity, it will be chaotic. Magiging magulo. Kaya, importante po sa buhay natin ang mayroong pagkakasunod-sunod o pagkakaayos. So sabihin niyo po sa katabi mo, umayos ka. Umayos. Of course, Pastor Josel and New Life Maine talked about the Lordship of Jesus lately. And I'm with the church and been listening as well. Even right after our services back in the network church, we would take time to really open the online service to listen and to connect with the main. And to define kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon, in English it means Lord or Master. Isa itong titulo o pamagat ng paggalang sa isang taong may dugong maharlika. This is according to the Marayam Dictionary. Ginagamit itong pantawag sa Diyos, mga hari, may-ari ng manor, baron, anak ng duke, or hukom ng Britanya. Kaugnay naman sa antas ng mga tao, ito ay nangangahulugang nangingibabaw, naghahari, mas may kapangyarihan, o may dominasyon sa ibabaw ng karaniwang tao. Tinatawag ding maestro ang isang Panginoon dahil siya ang may kapangyarihan o may kontrol sa iba. Na kapag ginagamit naman ito patungkol sa Diyos, ito ang pagpapakitang may kapangyarihan ng Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Tinatawag ding Panginoon si Jesus ng kanyang mga tagasunod katulad ng kanyang unang mga alagad upang ipakahulugang si Jesus ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. So let's take note of the words nangingibabaw, naghahari, mas may kapangyarihan, may dominasyon sa ibabaw ng karaniwang tao. Now, si Jesu Kristo, siya ang ating Panginoon. Walang iba. Siya po ang ating Panginoon. Let's go to 1 Corinthians chapter 11, verses 1 to 3. And from here, let's i-discover natin yung ano tong pagkakasunod-sunod at pagkakaayos ng otoridad sa buhay natin.
So verse 1, sabi dito, sabi ni Apostle Paul, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So matanong po natin, sino po ang tutularan natin? Sabi ni Apostle Paul, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. In other words, hindi po si Apostle Paul per se, kundi si Apostle Paul na gumagaya at sinusunod or sumusunod kay Kristo. Yun ang tutularan natin. Si Apostle Paul na sumusunod kay Kristo. So kung pag-uusapan natin ang pagkakasunod-sunod or pagkakaayos ng otoridad sa buhay natin, ang tanong, sino ba ang sinusundan natin? Kasi mahalaga po na meron tayong sinusundan. Mahalaga na meron tayong tinitingnan. At hindi lang basta may sinusundan, mahalaga na yung sinusundan natin ay sumusunod din kay Kristo. Si Apostle Paul na sumusunod sa buhay, mga aral at utos ni Jesucristo, siya ang sinasabi niyang tularan, sundan. Dahil siya ay sumusunod din sa buhay, utos at mga aral ni Jesucristo. So in other words, tayo po ay sumusunod sa leader na sumusunod kay Jesucristo. Mahalaga po yun. Alright? And so in verse 2, sabi ni Apostle Paul, pinupuri ko kayo dahil mahalaga dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Actually, this verse is a preparation for verse 3. Alam mo yung minsan, pag may gusto kang i-correct, right? Nagsisimula ka muna sa, you know what, I appreciate something sa'yo. Yeah. So ito yung intention ni Apostle Paul. Kasi nung sinulat niya ang 1 Corinthians, he was actually about to correct the church. Dahil merong disorder doon sa kanilang, the way they were handling everything sa simbahan. And so Apostle Paul wrote them a letter to correct that in a fatherly manner, na may puso, na may pagmamahal. So ang verse 2, sabi niya, pinupuri ko kayo. Meron pa siyang mga good words to say first. Dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. So in particular, Apostle Paul, with fatherly affection, was trying to guide and correct the church. He helped establish back to become a healthy church, to be back to its healthy path. So, yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito. And so in verse 3, dito na, sabi niya, ngunit. Yun. Alam nyo, na-appreciate ko kayo dahil naalala nyo ang mga turo ko. Ngunit, doon na tayo sa kanyang correction. Right? Sabi niya, nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Okay. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. These are the words of Apostle Paul. So lahat ng mga lalaki, tahitahimik lang, nagbubulungan. And by the way, these are not my words. These are Apostle Paul's words. Sabi ni Apostle Paul, nais kong maunawaan ninyo. Right? And
as I studied the verse, all right, the verse head or ulo in Greek is the same throughout this verse. So when the verse said, Jesus is the head of the men, and the head of the woman is the man, and the head of Jesus is God, they actually use the same word in Greek, kephale, G2776. So head is the same here. Which means, master. Ito na to, mga lalaki. Ito na to, ito talaga yung verse natin. Pwede natin tong ipa-laminate. At ilagay sa mga rooms natin. But anyway, sabi dito, ang head means, in relation to wife, husband, master, or Lord. In relation to Christ, it means the Lord of the husband and of the church. In reference to things, it means the cornerstone. So that's the meaning of the head, kephale, right? So that's basically the order that Apostle Paul is trying to introduce to the church in Corinth. The head of the men is Christ, and the head of the women is the man, or the woman is the man, and the head of Jesus is Christ. At sinabi niyang, kailangan or nais kong maunawaan ninyo ito. But first, let me settle something here. Itong verse na ito ay hindi po ito, it's not about kung sino yung superior at kung sino yung inferior. Alright? Hindi po nangangahulugan na ang verse na ito ay superior si lalaki sa babae. At hindi rin nangangahulugan na inferior si babae sa lalaki. Ito ay patungkol lamang sa order. Alright? Because there has to be an order. Okay? Now, in Galatians chapter 3, verse 28, it says, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So it's not about who's inferior or who's superior. But this is simply to say that there is an order, and there has to be an order, and for the order to take place, someone has to be the head and someone has to follow. Kasi hindi pwedeng lahat head. Right? At hindi pwedeng lahat susunod lang. There has to be a head, there has to be a follower. And so in our case, sabi ni Apostle Paul, men. Let's start with the men. Our head, our leader, our Lord, our Panginoon, ang ating Panginoon ay si Jesucristo. At tayo ay may lakas, may grasya, tayo ay may anointing to lead as head, as ulo, hindi dahil lalaki tayo. Kundi ang pinakarason kung bakit meron tayong anointing to lead is because first of all, tayo ay sumusunod kay Jesucristo. And that is one of the things that Apostle Paul is trying to say. Sabi niya, kailangang maunawaan natin lahat, mga lalaki, kung bakit ikaw ay mayroong anointing to lead is because first of all, you are a follower of Jesus Christ. If you are
the man in the house, if you are a leader, or if you are a boss, if you are an employer, kung ikaw ay meron kang hinahawakan na otoridad, posisyon sa buhay mo, ikaw ay may anointing to lead. Ikaw ay may grasya ng Panginoon to lead, regardless of what title or position you have, is because first of all, you are a follower, ikaw ay tagasunod ni Hesus Kristo. Now, we know that in Genesis, God gave man the authority. That's in Genesis chapter 1, verses 26 to 31. And also, pagdating sa Romans 5:17, ang sabi dito, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, sino tong isang tao? Si Adam. Right? Naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesus Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuring na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. So, Jesus is the Lord of the lives of men, while the men becomes one who heads the women, and the head of Jesus is God. That's the order. Now let's try to discover kung bakit tinawag si Hesus Kristo na Panginoon. Right? Bakit tinawag si Hesus Kristo na Panginoon? Philippians or Philippus chapter 2, verses 5 to 11. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So you see, it's not about who's superior or inferior. Kasi for Jesus, it didn't matter. Para kay Hesus Kristo, hindi mahalaga kung sino ang big boss or sino yung sumusunod. Ang mahalaga para sa kanya is yung order. Ang mahalaga para sa kanya is ang magawa, mangyari ang will ng Father, which is to save mankind. Without His obedience, there will be no redemption. And so He has to do it. There has to be an order. And so, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, isang malaking bagay, at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kaibigan, kapatid, isang malaking bagay ang bitawan ni Jesus, ang kanyang this position. Like ang pagiging, sabi dito, ang hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. That's a huge thing. Malaking bagay para gawin niya yan, no? All the more, hindi lang siya nagpakumbaba, but He humbled Himself to the point of death, sabi ng Bible. And so in verse 9, sabi dito, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At in verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Makikita natin dito sa salita ng Diyos, sa Ephesians or sa Philippians,
na kung bakit si Jesucristo ay tinawag na Panginoon, yun ay dahil siya ay nagpakumbaba. Kaya kanina, tayo na mga lalaki, natuwa tayo na tayo yung head, leader, master, or small letter L, Lord, ng babae. Sabi doon sa verse. But do we know, do we understand? Sabi ni Apostle Paul, nais kong maunawaan nyo ito, na para ikaw ay maging head, ulo, ng kung sino man, asawa man yan, anak man yan, negosyo man yan, business or organization man yan, kung anong hinahawakan mo, para ikaw ay maging head ng isang bagay o tao, kailangan muna nating maging under the lordship of Jesus. And what does it mean to be lorded over? It means to humble ourselves. Kaya minsan akala natin, oh, ito talagang title, position. But actually, it means humility. Pag tinawag kang head, ang ibig sabihin pala niyan is isang taong nagpakumbaba. Kaya tinawag na head. Lord. Nakagaya ni Jesucristo. Sabi ni Apostle Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. He humbled himself. And because he humbled himself, he was called Lord. Ang dahilan kung bakit tinawag at naging karapat-dapat, he became worthy na tawagin si Jesus na Panginoon, ay dahil sa kanyang desisyon na magpakumbaba hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya kadalasan gusto natin ang manguna. Kadalasan gusto natin yung prestige, yung title. Gusto natin yung privilege. Gustong-gusto natin yung sinabi ng verse na ang ulo ng babae ay lalaki. Gustong-gusto natin yun. Ngunit nakakalimutan natin na at minsan di natin nauunawaan ng ibig sabihin pala ng pagiging ulo o Panginoon o boss o ama. Ang ibig sabihin pala nun ay ang magpakumbaba. Ephesians chapter 1, 18 to 23. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Kung bakit si Jesus ay tinawag na Lord, ulo, Panginoon, yun ay dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Jesus was given the name that is above every name and was given the authority over the church as head or Lord because he humbled himself. And let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sabi ni Apostle Paul.
humility and submission gives us the grace to lead. Bilang ama ng tahanan, ang anointing and grace ni Lord sa buhay natin bilang ama at bilang ulo ay nangyayari. It will flow from Jesus Christ to us when you and I, as fathers, are fully yielded and submitted to Jesus Christ. Lucas 22 verse 22, sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. He humbled himself. Mateo 10:37-40, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Grabe. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang namawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Matthew 18:1-4. This is about Jesus being asked, who is the greatest in the kingdom? Verse 1, nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. I want you to imagine, nung si Jesus ay tinanong, sino ang pinakadakila sa kaharian? Anong ginawa ni Jesus? Tumawag siya ng isang bata. Hindi po ang pagiging bata, alright, ang issue dito. Ang tingnan natin is kung ano ang ginawa ng bata nung sinabi nung may nagtanong kay Jesus, sino ang pinakadakila? Anong ginawa ni Jesus? Tumawag siya ng bata. Anong ginawa ni Jesus? Pinatayo sa gitna. You know, I can only imagine yung isang bata na nakaupo lang sa gilid na nakikinig kay Jesus. At nung may nagtanong kay Jesus, sinong pinakadakila? Ang ginawa ni Jesus, tumawag ng bata, pinatayo. At nung tumayo, habang nakatayo ang bata sa harap, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, anong ginawa ng bata na gusto ni Jesus na tularan natin? Tayo, gitna. Tayo, gitna. Yun lang naman ang ginawa ng bata. In other words, anong ginawa ng bata? Sumunod. Sumunod lang siya. Hindi dahil bata siya, kundi dahil sa kanyang kanyang childlike attitude, which is madaling sumunod. At sinabi ni Jesus, ikaw ang pinakadakila. Kung ikaw ay gaya ng bata, nagpapakumbaba at sumusunod. Minsan akala natin yung pagiging boss ay yung nagpapasunod lang. Given, nagpapasunod ka. But first, let's realize at maunawaan natin, sabi ni Apostle Paul, na bago tayo magpasunod, kailangan muna tayo ay may sinusundan. At gawin nating si Jesus ang Panginoon sa buhay natin, lalo na sa mga lalaki. Kasi yun ang context.
At sinabi ni Apostle Paul, right? Na tayo na mga lalaki, na tayo, first of all, sumusunod. At ang ulo, ang head, ang Lord ng buhay natin ay si Jesus Christ. And that means to humble ourselves before the Lordship of Jesus. Romans 14, 8 to 9. Kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Grabe naman tong verse, ano? Mga patay at buhay. When Jesus died for our sins and was raised back to life, He conquered all sin, death and principalities and powers, rulers of the darkness of this age. And this means that it is our duty to live in total submission to Him, because it's only by Him that we are saved, restored, we recover our lives and live a victorious life. Luke 6, 46 to 49. Sabi dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Okay, listen, those who obey, those who follow Jesus. Sabi ni Jesus, siya ay katulad ng isang taong sasabihin, verse 47, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. See, we benefit from following the Lordship, acknowledging the Lordship of Jesus Christ in our lives. In verse 49, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita ay hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. That's why it's important that we set our lives in order. Jesus, the Lord of our lives. And then we have the grace and the anointing to lead whatever the Lord has given or bestowed upon us. It may be family leadership, business leadership, or whatever form of leadership there is. God will give us the grace if first and foremost we are able to humble ourselves before the Lordship of Jesus. Mahirap mag-lead kung tayo mismo ay hindi nililid ni Jesus Christ sa buhay natin.
It's a challenge, especially these days. Sa panahon ngayon, na marami tayong pwedeng sundan. Marami tayong pwedeng maka-impluwensya sa atin. Mahalaga na tayo ay alam natin kung sino, anong order tayo sumusunod. Hindi lamang dahil sa pressure, hindi lamang dahil sa title o sa position. First of all, we are under the lordship of Jesus. Just kaya nga sabi ni Pastor Josel in one of his preachings, when the lordship of Jesus is settled, is a settled issue in a Christian's life, all other issues are settled. Lahat ng areas ng buhay natin, it will flow, there will be grace, there will be anointing, because first of all, we put our lives under the lordship of Jesus Christ. 1 Peter 5:6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Mga palatandaan ng pagpapakita na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin. Una, may ugaling nananalangin. Ugali ang manalangin. Prayer is always our resort. Kapag kinilala natin si Jesus na Panginoon, ulo ng buhay natin, lagi tayong mananalangin sa Kanya. Ang confidence natin laging nasa Kanya. Hindi tayo lalabas ng bahay kung hindi muna nagkukonsulta or nananalangin or nakikipag-usap sa Kanya. Dahil siya yung boss, yung head, ang Panginoon ng buhay natin. And number 2, laging gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay kinilala natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon ng buhay natin, lagi tayong uhaw para sa mga sinasabi niya. Panginoon, anong sinasabi mo? Kasi yun ang susundin ko. Ang sinasabi ng iba o kung sino man, hindi yun ang mahalaga, kundi ang salita mo, Panginoon. Yun ang mahalaga. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Number 3, di naghahanap ng pag-aproba ng tao at laging kontento sa lahat ng bagay. Ang isang taong nagsasubmit sa lordship ni Jesus Christ, merong kakontentuhan. Amen. Number 4, laging inuuna ang Diyos at ang Kanyang presensya. Number 5, pinapaubaya at binibigay sa Diyos ang kontrol sa Kanyang buhay. Number 6, di nag-aalinlangang magsabi ng hindi pwede sa mga bagay na di kaaya-aya sa Panginoon. Kasi we are under the lordship of Jesus. Number 7, laging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat, tayo ay pinili niya. Hallelujah. So with this, may I request everybody to please stand with me. Again, let's go back to the verse. 1 Corinthians 11, 1-3. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi ni Apostle Paul, pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. And then verse 3, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki
Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Mga kaibigan, kapatid, this is one thing that the Bible wants all of us to realize. That Jesus Himself is headed by God. Kung si Jesus mismo nagpa-under sa Diyos Ama, sino ba tayo para hindi tayo mag-submit sa Lordship ni Jesus? At kung bakit si Jesus binigyan ng pangalan na Panginoon, yun ay dahil una sa lahat, siya ay nag-submit sa headship ng Diyos Ama sa buhay niya. Leadership means submission to the Lordship of Jesus Christ. Alam ko lahat tayo, at some point, meron tayong nililid. Life group man yan, business man yan, school organization man yan, family man yan, kung ano man ang nililid natin, in this context, wife, kung sino at ano man ang nililid natin. Magkakaroon tayo ng grasya. The grace of God will flow in our lives when we first of all put ourselves under the Lordship of Jesus. Listen, Jesus didn't mind. Jesus, who was equal with God, made Himself of no reputation. He was God, but made Himself of no reputation, the Bible said. He was God, but so that there be order, He humbled Himself. The same is true with a man and a woman. It doesn't mean that a man and a woman is not equal. They are. Like Jesus and God was equal. But what did Jesus do? He humbled Himself. So for a woman to also humble before the headship of a man, that does not mean a woman is inferior or less. You are equally loved by God. You are equally blessed by God. God has a plan. God can equally use the man and the woman. But that is the order so that there will be a flow of anointing in our lives. Someone has to lead, someone has to follow. And in the context of Jesus, He followed God the Father. And because He followed God the Father, He obeyed the God the Father. Now, He leads the men, and the men leads the women, and the women follows. That's the order. Someone leads, someone follows. Because leadership means knowing how to follow. Amen. So let's bow our heads, close our eyes. Hallelujah. Heavenly Father, thank You for reminding us this afternoon that indeed leadership means humility. I pray na lahat ng ama, lahat ng ina, lahat kung sino man ang may humahawak ng whoever is in charge of something, oh God, all of us need to understand that before we can lead, we are to be under the Lordship of Jesus. That we may know Him. That we may become deeply acquainted with Jesus. That Jesus becomes the Lord of our lives. And know Him
and know Him and know Him and know Him and know who we are in Christ and know our identity in Christ. And because of that, we are able to lead well. Thank you for this grace, oh God. Thank you, Lord God. Come on, just declare that over your life. Thank you, Lord, for this grace, Lord God, to lead, because I myself am under the lordship of Jesus. And today, this afternoon, I declare and I pray that Jesus is the Lord of my life. Jesus is the Lord of my life. I follow His will. I do His will. I read His word. I talk to Him. I live His life, His examples, and His truth in my heart and in my life. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.